ka na, ika'y sumama. Magbibigay kami ng pag-asa, tutulong sa masa. Bawat oras ay nakaangkat, iangat ang tinig ng kabataan, dami ng himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Boses ng Pat Stadium, arason na Subo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan, nangungunang radyong #1 sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan, dami ng himig ng karagatan. 96.5, the boys and rhythm of the sea. 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 Malawak na karagatan, dalay, alon at agos ng kaalaman. Bawat hila ng lambat, hangad ipagunlad at pagangat. Dahil akwat ikaw, katulong sa pag-asenso, kasama sa pagtuklas ng kaalamang makabago. Ako at ikaw, pag before at ka-BX ang kasama mo, mapupuno ang isip at puso. Kaagapay ni batang sa pag-asenso, dahil Aqua at ikaw ang bida dito. Dahil Aqua at ikaw, katulong sa pag-asenso, kasama sa pagtuklas ng kaalamang makabago. Aqua at ikaw, Aqua at ikaw, Aqua at ikaw. Isang magandang araw po sa lahat ng mga ka-Aqua at ikaw natin dyan na nakikinig at nakatutok sa ating Facebook Live. Kasama niyo po ngayong araw ng Tuesday ang nag-iisang DJ Baby. Pasensya na kayo, medyo malat-malat tayo for today's video. Dahil sa mga kaganapan, kaya naman atin munang i-congratulate ang ating mga kasamahan na nagsipagwagi sa ginanap na Too Big to Ignore TBTI Philippines Small Scale Fisheries Vlog Competition. Siyempre kasama natin dyan ang team Totoo ang Sirena na nagkamit ng first place at ang Kaya Pa Kayang Mamalakaya na nagkamit ng second place sa ginanap na Small Scale Fisheries Vlog Competition sa tawag dito, saan nga ba yun? Sa Iloilo City, sa
UP Visayas. Ayan, congratulations sa ating mga BAC students at syempre sa ating mga fishery students din na nakilahok sa nasabing National Symposium. Syempre, congratulate din natin ang ating mga faculty na nakasama ang ating dean, din na nakasama natin associate dean sa ginanap nga na National Symposium sa UP Visayas. Congratulations dahil isa na naman ito ang milestone hindi lamang para sa ating mga students kundi para sa ating kolehiyo dahil ito ang kauna-unahang symposium na may kinalaman sa small scale fisheries. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, bagbati muna po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Isabella, hi! Sa lahat na mga nakatutok sa kanilang mga Facebook live stream, magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo ba ay singap na rin katulad ko? Medyo panahon ng sakit kaya naman alagaan ng sarili. Kung walang mag-aalaga sa inyo, hindi sarili na lamang ang mag-alaga. Kaysa naman sa magbukbak sa isang tabi, lalong magkasakit, baka mategi. Ay, hindi matetegi. Baka ma-feature sa Bat State Ulat. Sige. At ngayon nga po, balik ere tayo ng ating pinakabagong programa ng Aqua at Ikaw. Kung saan this time ay ating kakapanayamin si Mr. Ryan Moldes na siyang OIC ng Fisheries Production and Support Services Division ng BIFAR 4A. At hindi na nga natin yan patatagalin pa. Medyo hirap na nga rin tayo magsalita. Kaya naman, tunghayan po natin ngayon ang ating recorded interview with Mr. Ryan Moldes. Dito lamang po yan sa ikalawang episode ng Aqua at Ikaw. Isang magandang hapon, mga ka-Aqua. Ayan, isa na namang panibagong episode. Medyo matagal tayong nawala. Pero syempre hindi tayo, tawag dito, magpapalampas na matapos itong bare months na hindi kayo nareregaluhan ng isang magandang episode na naman dito sa Aqua at Ikaw. So, recap lang po tayo. Last time we have interviewed the director, Mr. Sammy Malvas, para sa ating episode 1. At ngayon, panibagong episode, makakasama naman natin si Mr. Ryan Moldes ng Fisheries Production and Support Services Division or FPSSD. Syempre, gaya nga nung ating napag-usapan nung episode 1 pa lamang pilot episode natin na ang bawat episode natin na susunod ay syempre magiging more specific na. Gaya na lamang po ngayon na ang pag-uusapan natin ay ang Capture Fisheries Program ng BIFAR. At kasama nga natin dyan si Sir Ryan Moldes para ipaliwanag sa atin ano ba ang meron dito sa Capture Fisheries Program ng BIFAR. So magandang hapon po, Sir Ryan. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Ayan, si Sir Ryan, ang ano pong inyong tawag dito, designation po doon po sa FPSSD? Ako po ay isang senior aquaculturist. Ako po ay ang OIC ng Fisheries Production Section. Alright, si Sir ay senior aquaculturist. So para sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig, ano ba yung ibig sabihin ng capture fisheries? Basically, ang capture fisheries po, yan po yung ang panguhuli ng mga isda o anumang lamang dagat sa ating mga likas na katubigan, kagaya ng mga lawa, ng ilog, ng dagat. Ayun, bakit kaya mahalaga na meron tayong programa for the capture fisheries, sir? Kasi po, dito po sa atin marami tayong mga mangingisda na umaasa sa ating mga yamang tubig. So maraming porsyento ng ating mga mamamayan ay umaasa sa pangingisda. So importante rin po na mabigyan natin pansin yung kanilang mga concerns, lalo na sa kanilang paghahanap buhay sa dagat. Ayun, napakalaki nga pala ng papel po na ginagampanan ng capture fisheries sa ating pang-araw-araw na buhay, lalo na sa mga kapatid nating mangingisda. So ano naman po yung mga hakbang na ginagawa po ng BIFAR upang
mapangalagaan, mas mapalakas po yung sektor ng capture fisheries ng BIFAR? Based po sa mga programs, marami po tayong mga programa. Kagaya nung sa ating alternative livelihood program, meron po tayong mga targets o meron tayong pinamimigay taon-taon ng mga fishing gears o palakaya, mga panghuli ng isda, kagaya po ng BSGN, which is yung bottom set gill net, yung mga pantihan sa Tagalog. Nagmimigay rin po tayo ng traps and gears, kagaya ng mga crab pots, at saka fish pots, mga bubo sa Tagalog, ano po. Even yung mga hook and lines, namimigay rin po tayo. Namimigay rin po tayo ng mga payaw, mga artificial shelter para sa mga isda. Kasama rin po yun. At bukod po dyan, meron din po tayong program na namimigay rin po tayo ng mga 62-footer na bangka na pangawilan o hook and line, ring netter at saka po yung mga persane. Namimigay rin po tayo ng mga sibiran o yung mga bangkang sagwanan na para gamitin ng ating mga mangingisda. So marami po tayong mga interventions in terms po dito sa capture fisheries. Sir, okay lang bang itanong, nabanggit niyo po madami kayong ipinamimigay. Ano kaya yung mga requirements, siguro qualifications nung sa mga nabibigyan po? Ay, yung po usually requirements kailangan po ay rehistradong mangingisda, ano po. Naka-include po sila doon sa ating tinatawag na fish R. Pagka naman po kami namigay ng mga bangka, kailangan po rehistrado naman po sila doon sa tinatawag nating boat R o yung boat registration po ng BIFAR at ng local government units. Ayun. Actually po natalakay na namin yung kahalagahan ng pag-isang rehistradong mangingisda before po dun sa aming pinakaunang season, noong ang title pa ng aming program ay Mamamalakaya Kaya Kaya. At ngayon, na ako at ikaw, mas nagdi-dig deeper tayo doon sa mga iba't ibang programa, lalo na ng BIFAR, gaya nga po niyan. So ibig sabihin pala, isa yung tawag dito, kahalagahan ng pagiging rehistradong mangingisda is para isa sila po sa maabutan ng mga ganyang tulong mula sa BIFAR. So ano po yun, may specific numbers lang po kayo or talagang lahat po ng registered po ay nabibigyan? Usually po, meron din, hindi naman po halos lahat is nabibigyan. So pumipili po talaga tayo nung ang mga sadyang base sa aming pag-assess and validation is yung talagang mga nangangailangan. So yung naman pong mga hindi nabigyan, for example, for this year, is nakasunod-sunod naman po yan, nakaprograma naman po yan sa amin, sa aming opisina. Ayun, basta ang mahalaga nga ay mag-register po kayo ng inyong mga sarili at syempre yung inyong mga bangka. Ma-share ko na lang din po last time kami ay sumali sa Too Big to Ignore na Philippines na vlog competition, ayan, about capture fisheries din yata and small scale fisheries. At na-experience ko po ako mismo na sumakay dun sa disagwan na bangka. Yung medyo gamit po nila yung maliliit. So namimigay din po pala kayo ng ganon. Yes po, yung mga sibiran po, yung po yung mga non-motorized bangka. Namimigay po kami ng dalawang klase, yung non-motorized at yung motorized bangka. Yun naman pong mga motorized bangka, ay complete accessories na po yun. Gagamitin na lamang po yun ng ating mga beneficiaryo ng ating programa. Actually, malaking tulong yun. Grabe. Kasi ang mahal yata po ng pagpapagawa ng bangka. Yes po. Especially malalaki po yung mga inputs. Kagaya po ng mga materyales na talagang sobrang taas po ng mga materyales. Even dun sa mga non-motorized o yung mga sibiran na tinatawag natin. Mahal na rin po yung mga kahoy na ginagamit. Opo, at saka actually first time ko nga nakasakay nung hindi demotor na bangka. Medyo nakakatakot siya. Kasi lalo na pagka medyo malakas yung hangin. Kasi nga po kami ay nag-feature kami ng isang Becky na mangingisda po dito sa amin. At
nakita ko kung paano mamuhay ang isang small-scale fisherman. Kaya nakakatuwa na may ganong programa po kayo. Kasi may nakakita ko ng mga bangka, pinagtitiisan talaga nila eh. At Opo. ang inyo po bang pinamimigay yung iisa rin po yung katig? Um, Usually po, ang pinamimigay namin yung dalawa ang katig, yung outrigger kung tawagin po natin. Kasi Oo. yun po is mas stable po yun. Mas balanse para sa ating mga mangingisda. Pero there are some part po dito sa ating sa Calabarzon especially. Meron po kasi mga lugar na mas prepare nila yung mga kalahati lang o yung isang part lang yung merong outrigger, especially dito po sa Laguna Lake. Ayun, kasi nga po, sabi ko, Kuya, bakit iisa yung cutting nyo? Hindi ba tayo tataob nito? Kasi natry talaga namin, 3 oras kami dun sa, kasi nga, docu-vlog po yung ginawa namin eh. So sabi ko, teka kuya, safe ba kami dito? Yung pala, may purpose pala din po minsan yung pagkakaroon ng isang katig lang. Opo. Yun po ay na sa pamamaraan po yun ng kanilang pangingisda. Kagaya po sa dito po sa Laguna, kaya po yung isang part lang yung meron sa kaliwa man or sa kanan is para maging komportable sila sa paglalaylay ng kanilang mga lambat, especially yung mga pantehan na tinatawag natin, yung kanilang mga bottom set gill net. So may purpose din po yun. Akala ko naman kako ikinapos yata sa budget tapos isa na lang ang nilagay. Yung pala nga yun, natanong ko nga din, sabi ko, Kuya, bakit iisa? Hindi ba nga tayo tataob nito? Ay ma'am, para po kasi yan, kami pag nag-araya, ang tawag nila, nag-araya Tama ng po. lambat, madali din. Tsaka pagka kinuha na nila after ng Tama po. Hindi po ilang magiging abala. minuto. Ayun, oo nga po eh. Tsaka kasi yung mabilisan, yung Tama. pagbababa ng lambat. So, bukod po dun sa mga gears, sakop din po ba ni Capture Fisheries yung pamimigay? Di ba minsan namimigay din po kayo ng, anong tawag dun, yung mga, kumbaga saan ay seedlings? Hindi naman seedlings ang tawag dun eh. Ano pong tawag dun? Yung mga, hindi ko masabi eh. Yung parang mga Tama. maliliit na isda pa. Seedlings nga ba ang tawag Fingerlings dun? po. Yung fingerling. Seedlings ka Ang pa sa lupa. ang fingerlings po ay hindi po sakop ng capture fisheries po. Ang nakakasakop po nun is yung ating aquaculture sector. So kayo po talaga is more on the equipment. Yes po. Ang capture fisheries po mainly is sa panghuhuli ng mga isda at anumang laman dagat. Yung mga Ay, palakaya, fishing gears at mga ayun, bangka. perfect So at least alam natin ngayon. Actually maganda tong ating programa kasi naalam na natin, may iba palang sektor para doon sa mismong hinuhuli, may ibang sektor para doon sa mismong Tama po. akto ng Meron po tayong panghuhuli. iba-ibang sektor. Ayun, perfect po. At sir, siguro ano bang baka may dadagdag pa po kayo information na dapat naming malaman about capture fisheries bukod po sa inyong mga ibang pinamimigay na tulong sa ating mga kababayan? So, meron din po tayong mga iba pang programa ngayon na sa capture fisheries kagaya po ng aming lambaklad. Yun po yung isa sa napapasimulan na po natin dito sa ating rehiyon sa Calabarzon. Meron na po tayong isang unit na na-install na lambaklad which is sa Cagbalete sa Mauban, Quezon po. So, sa mga susunod na taon is magtatayo na rin po tayo ng iba pa sa mga ibang lugar dito sa ating rehiyon. Kailangan lamang po namin na masuri yung mismong lugar na paglalagyan. Kasi mostly po ito po ay ginagamit lamang sa mga tubig alat o sa marine waters lamang po ang mga lambaklad. Yun po yung isa sa mga bago naming programa na isinusulong dito sa capture fisheries. Ano po kaya yung, sir, okay lang ba? Medyo hindi ako familiar dun sa term na lambaklad. Ano po kaya ayun? Yung pong lambaklad, ito po ay galing po ito ang idea po nito at design ay galing doon sa Japan, sa mga Hapones, which is yung tinatawag nating otoshami. Ito po ay parang isang uri ng baklad o yung passive
Yung po yung kanyang kategorya. Ibig sabihin po, ito po ay dinadaanan ng isda. So ito po ay stationary. Pag sinabi natin stationary, meron po tayong pipiling isang lugar kung saan natin itatayo siya, kung saan siya alam natin na uhuli o sa mismong daanan ng mga isda. Ito pong disenyong ito is medyo malaki po ito. Kaya ang humahawak po nito, usually ang mga beneficiary po nito ay ang mga organisasyon o asosasyon ng mga mangingisda. Malaking tulong po ito kasi yung volume po ng huli nito is lalo na po pag fishing season is marami. So malaking tulong sa mga ating mga mangingisda. At ang design po nito is hindi po siya nakaka-harm o walang na-harm na mga yung mga regulated na species o kagaya ng tinatawag po natin na bycatch. Meron po kasi tayong mga species na mga laman tubig o mga lamang dagat na nire-regulate natin at ay talagang pinagbabawal ng hulihin kagaya po ng mga pawikan. Pag pumasok po sila dito sa ating lambaklad, ito po ay hindi sila maapektuhan pero hindi po sila namamatay o nasasaktan. Sila po ay malayang napapakawala. At ito naman po mga ganitong instances is bihira lamang naman po mangyari sa mga hindi lamang po naiiwasan na pagkakataon. Ayun, perfect. Natutuwa po ako na nag-a-adapt din tayo dun sa mga techniques na ginagamit po doon sa iba't ibang bansa, lalo na dito sa Asia, Perfect po yan para may first time po ba yan or meron na talagang existing tayo? Actually, marami na pong existing dito sa ating iba't ibang reyon sa Pilipinas, sa Mindanao, marami na rin po niyan. Dito po sa Calabarzon, this is our first time makapag-install po ng ganitong uri ng palakaya na nakikita namin na talagang malaki ang maitutulong sa isang mapipiling organisasyon ng mga mangingisda. Ayun, congratulations na po agad dahil I'm sure madami pa na susunod. Lalo na kung makita natin na successful talaga yung pagkakaroon ng lambaklad. Ayan, isa lamang po yan, or ilan lamang po yan sa mga programa na sakop po ng capture fisheries ng BIFAR 4A. At saan po namin kaya pwedeng makita pa po yung, may site po ba kayo? Facebook page? Yes po, meron po kaming Facebook page, yung pong aming mga activities and programs is updated naman po at naka-post po doon sa aming Facebook page. Ayun, ilalagay na lang natin dyan banda ang link at saka yung itsura ng page para mas madali po nilang mahanap. Bilang pagtatapos po, Sir Ryan, meron po ba kayong huling mensahe sa ating mga tagapakinig? So maraming salamat po sa pagpapaunlak dito sa interview na ito at para din po ma-discuss namin yung aming po mga programa specifically dito sa capture fisheries. At umasa po kayo na kami po ay patuloy na gumagawa at tutulong para sa mga programa na makatutulong sa ating mga mangingisda, especially po sa panguhuli o sa capture fisheries sector. Ayun, again, thank you so much po, Sir Ryan. Mula sa Fisheries Production and Support Services Division or FPSSD ng BIFAR 4A. Again, Sir Ryan, maraming salamat po in behalf po of DWBX. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan sa BIFAR 4A for another successful episode about Capture Fisheries Program. At abangan niyo po kami, ako muli si Miss Lenny Ilaw. Abangan niyo po kami sa susunod na episode ng Aqua at Ikaw. And there you have it, our very successful interview with Mr. Ryan Moldes. Grabe, siksik, liglig at umaapaw ang kaalaman na aking kuha kay Mr. Ryan. And I'm sure ganun din ang ating mga taga-subaybay ngayon sa ating Facebook Live. At
Ibigyan ko lang din po pala kayo ng advisory na hindi ba po natin ma-access ang ating radio frequency 96.5 sa kadahilan ng fixing pa rin po ang ating radio antenna. Kaya naman abang-abang labang po dahil hindi naman kami nawawala sa ere dahil lagi pa rin tayong naka-live. Kaya naman sa susunod na Tuesday, kung ngayon Capture Fisheries, next Tuesday ay panibagong topic na naman ang ating pag-uusapan, which is aquaculture, at makakasama naman natin si Miss Rona Lee from the same division of BIFAR 4A. Kaya naman abangan nyo po yan ha. Ngayon sa ating pong mga taga-subaybay, kung meron po kayong mga comments and suggestions, sagutan lamang pong evaluation form na nakapin po sa ating comment section. At sa mga may katanungan naman tungkol sa mga programa ng Region 4A Calabarzon, na before, ano ba, labo-labo na, before 4A, ayan, punta lamang po kayo dyan sa Facebook page ng BIFAR Calabarzon Region. Ayan, nag-comment rin po sila sa ating comment section. Pindutin nyo lamang po yan kung kayo po ay may mga inquiries pang pahabol. Ano po? Again, this is Miss Lady Ilaw, aka DJ BB. Abangan nyo po muli ako sa susunod na Tuesday para sa panibagong pagpabahagi ng mga kaalaman tungkol sa aquaculture. Dito lamang po yan sa Aqua at Ikaw. Malawak na karagatan, dalay, alon at agos ng kaalaman. Bawat hila ng lambat, hangad ipagunlad at pagangat. Dahil akwat ikaw, katulong sa pag-asenso, kasama sa pagtuklas ng kaalamang makabago. Akwat ikaw. Pag BIFAR at ka-BX ang kasama mo, mapupuno ang isip at puso, kaagapay ni batang sa pag-asenso, dahil aqua at ikaw ang bida dito. Dahil aqua at ikaw, katulong sa pag-asenso, kasama sa pagtuklas ng kaalamang makabago. Aqua at ikaw, aqua at ikaw, aqua at ikaw. Halika na, ika'y sumama, magbibigay kami ng pag-asa, tutulong sa masa, bawat oras ay nakaanggap. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Boses ng at state yung arason, nasa buo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan, nangungunang radyo number 1 sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. 96.5, the boys and rhythm of the sea. 96.5, the boys and rhythm of the sea. 96.5.
6.5